Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Sheila, sa isang napakagandang pagpapakilala. Pero parang kulang, wala yung sabing sexy at maganda. Parang kulang, Ma'am. Ibali next time, babami tayo. Sa ating pong punong bayan, bagamat wala po ata siya ngayon, kagalang-galang Ralph Edward Lim. Sa ating pong punong barangay na poblasyon, PPLD Maria Rowan Ambe. Sa ating pong Kagawad Jeffrey Cañares, andito po siya. Sa ating pong taga-Masid Pampurok, Ma'am Mercedita Loredo. Sa ating punong guro, Ma'am Carmen Valdoria. At sa ating pong mga departments, Ma'am Elvira Linab at Sir Alan Abasolo. Lalong higit lahat po ay gusto ko pong batiin din si Ma'am Dina na siya pong nagkatiwala na ako ang ilagay bilang guest speaker sa gabi ito. Gusto ko po kayong batiin lahat, mga mag-aaral, mga grade 6. Napakagaganda, napakapopogi, kumbaga napaka-aesthetic, di ba? Yan ang term ninyo mga Gen Z. Sige nga, isang sigaw na kung feeling mo pogi at maganda ka. Ay, wala. Teka, medyo mahina. Medyo mahina yata. Sige, mamaya, babawi din tayo dyan. At sa ating po mga magulang, I believe marami po tayong mga magulang na nakasuporta ngayong gabi. Gusto ko po kayong batiin lahat sa ating mga guro, sa admin, sa lahat po ng narito. Isang mapagpalang gabi. Good evening, maayong gabi. Actually, itong mga batang nagpa-practice kanina, sila pala yung araw-araw kong naririnig dun sa may seawall. Tama ba? Memorize ko na yung step nyo. Sana pala pinasama nyo ako dyan kanina, no? Medyo mahaba-haba to, ha? Pwede ba lumabas ng konti? Sayang yung get up natin. Yan. Okay na ba? Tinatanggal lang natin yung yung medyo seriousness. Alam niyo po, taong 1999, meron pong isang grade 6 student. Yan, parang katulad nyo. Yung itsura niya, medyo kahawig. Kilala niyo po si Miss Universe Philippines Chelsea Manalo. Kilala niya? Ganon ang itsura ng grade 6 students na yun. Wala nga ng dimple, pero black beauty at ukod ng ganda, sabi ng nanay niya. Na-imagine nyo na, na-imagine nyo na. Itong estudyante na to, isa siyang typical na estudyante. Taga-kabilang ilog, tuwing umaga, naglalakad, papunta dito sa sentral, sa hapon, sa tanghali, uuwi. Kumbaga, medyo jologs pa pumorna. Mas magagaling pa kayo pumorna kaysa sa kanya. At alam niyo, madalas, na medyo nakakalungkot lang sa part na to, itong batang to, minsan biktima din ng bullying sa eskwela niya. Hindi rin siya sobrang talino. Actually, mahina po siya sa math. Pero, mahilig siya sa science. At, magaling pagdating sa Chinese garter, piko. Alam niyo ba yun? Ay, buti naman, alam niyo ba? Diyan siya expert. Chinese garter, piko, tumbang preso, shato, tubig. Ay, lahat na yata ng laro, pwede mo siyang ipanlaban. Actually, masasabi ko itong estudyante na siya matyaga siyang mag-aral at puno-puno ng pangarap. In fact, tuwing may ganitong event, recognition, graduation, talagang nakikinig siya sa guest speaker. Tingnan nga natin kung nakikinig din sila sa guest speaker. Yan, ganyan. Nakikinig siya, tapos ini-imagine niya, balang araw, andyan din ako sa stage na yan ng Central, mag-share din ako ng story. Ganun ang nasa isip ng batang ito. At alam niyo ba, 25 years later, grabe no, 25 years? 25 years later, hindi akalain ng grade 6 student na ito
na 25 years later, siya ay muling babalik sa kanyang sintang paaralan upang siya naman ang magkwento ng kanyang karanasan. Alam niyo po, during my elementary days, sobrang dami kong pangarap kasi sabi nila, libre lang naman ang mangarap, kaya taasan mo na, damihan mo pa. Alam niyo, ang number 1 pangarap ko noon, maging isang beauty queen. O, di ba? Isang palakpak naman yan. Ay, parang, hindi mo obvious, Char. Sabi nga ng mga Gen Z, charot, pangarap ko yan. Kasi sabi ng tita ko at saka ng mama ko, may height ka, black beauty ka, tapos ang ganda mo. O, next, di ba? Pwede kang maging Miss Universe, ganyan, beauty queen. Tapos, sabi pa ng tita ko, pwede ka din maging flight stewardess. So, every time sinasabihan nila ako ng gano'n, nag-boost yung confidence ko, tapos pinapangarap ko siya, sana maging beauty queen ako, sana maging flight stewardess ako. Yun yung isa sa mga pangarap ko. And aside from that, ito, yung nanay ko o ang aking mama, kung familiar po kayo sa mga BHW, sino nakakalam ng BHW dito? May bata pa bang alam kung ano ang BHW? Ay, hindi na. Sila po, sila yung mga nasa health centers natin ngayon na tumutulong. Yung sa mga barangay may mga health center, may tinatawag na BHW. Dahil ang mama ko po noon, isang BHW, bata pa lang, natuto na akong gumamit ng pang-BP. Pag pumupunta sa center, may magpapa-BP. Bata pa lang ako, elementary days, natutong magpatak ng vitamin A sa mga bata, tinitimbang yung mga bata. Kaya nung time na yun, sabi ko, parang masarap maging BHW. Sabi ni mama, huwag ka mag-BHW, mag-nurse o doctor ka. So, ang papa ko naman, isang construction worker. Elementary pa lang, nakikita ko siya kung anong ginagawa ng isang construction worker. Kaya elementary pa lang, marunong na akong magpokpok, maglagari, gumamit ng plies, martilyo, gumamit ng pala. Sabi nga ni Papa, huwag ka nang gumawak ng martilyo, baka maging construction worker ka. Tapos sabay babawiin niya. Ay hindi, bagay ka maging babaeng civil engineer. Tapos yun, pinangarap ko din, maging civil engineer. Tapos bukod ko, mahilig ako maglaro ng teacher-teacheran. May nakapaglaro pa ba dito ng teacher-teacheran? Mga bata, wala no. Dahil may tanap po akong kapatid, lagi kami naglalaro, ako ang teacher, sila ang estudyante. Yan, grabe yung pangarap ko ng elementary po ako. Kaya nung actually, sabi ko, teka lang, bakit nga ba gusto ko maging teacher? Unang-una, kasi pag nasa classroom ka, di ba parang, wow, ang taas ng tingin ko sa mga teachers. Grabe yung paggalang ko sa mga teachers. Alam niyo, na-observe ko sila noong panahon namin. Kapag si teacher dadaan at makakasalubong kami, matik na agad yan. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Tapos kapag si teacher, malayo pa lang, tatakbo agad kami. Tapos bibit-bitin namin yung gamit niya, yung books, yung libro. Ganun kami sa mga teachers nun. Kaya sabi ko, parang gusto ko rin maging teacher. Parang ang sarap ng feeling siguro maging teacher. Teka lang, ang mga estudyante ba ngayon, ganun pa din ba ang pag-aaral niyo sa mga teachers? Oy, umiiling, hindi na. Pwede natin ibalik ang ganung respeto pag-aaral natin yung everyday pag masasalubong si teacher. Good morning po. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Pag nalayo si teacher, tulungan natin. Huwag natin tanggalin ang mga ganung tradisyon. Dahil itong mga teacher natin, hindi nyo alam, napakalaki ng impact nila sa buhay ng mga estudyante. Kaya po ako, nagpapasalamat po ako sa teachers ko dito sa elementary, sa high school, since grade 1. Si Ma'am Lupinac, si Ma'am Manlogon, si Ma'am Angkana, memorize ko pa, si Ma'am Eva Emprese, si Ma'am Nadres, at si Ma'am Presas, mga naging advisor ko, at sa lahat ng mga naging teachers ko, hindi nila alam, meron silang kahit isang estudyante dyan na naging inspirasyon sila para maging guro tulad nila. Kaya siguro, pagiging guro, sa dinami-dami ng courses na pwedeng i-offer, pagiging guro ang una kong tinupad. Pero, di ba, dami kong pangarap.
Kasi sabi nila, harap ka lang, taasan mo lang yung pangarap mo. Pero alam niyo po, na-realize ko habang nagka-college na, ito po ang realidad para sa mga estudyanteng grade 6. Alam ko, excited na kayong mag-party-party. Ito yung reality na iniwan ko sa inyo. Libre ang pangarap, pero hindi libre ang pag-abot ng pangarap. Kailangan gumastos ng mga magulang upang matupad ang inyong mga pangarap. Kaya mga bata, ngayon pa lang, yung mga parents nyo na nandyan, mga supportive parents nyo, ngayon pa lang, huwag nyo kalimutan magpasalamat sa kanila. Pwede bang tingin tayo sa mga parents natin at count of 3? Pwede bang isigaw natin yung pinakamalakas na sigaw natin? Sabihin natin, thank you po, Mama at Papa. Okay? 1, 2, 3! Ay, medyo nahihiya ang ating mga Generation Z. Dahil kayo daw ang tinawag na Gen Z. Pero alam nyo, kahit medyo nahihiya kayo, ramdam ng mga parents, dahil ako isang parent din, ramdam nila yung appreciation. Isang thank you nila, isang yakap nila, for sure, tanggal lahat ng pagod niyan. Sa initan, sa init ng araw, sa mga trabaho ginagawa nila, for sure, sulit na sulit yan. Alam niyo po, kung meron mang kwento ng tagumpay na pinakagusto ko, eto, hindi kwento ko, kundi kwento ng tagumpay ng mga magulang ko. Ang mga magulang ko po ay hindi college graduate. Alam ko, karamihan sa atin dito, ang mga parents niyo, mga bata ay mga nakapag-college graduates. Dahil karamihan ng mga parents, sabi nga nila, ang mga millennials, unlike other generations, sila yung may mas maraming chance na makapag-college. Ang mga magulang ko ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Ang nanay ko ay hindi nakaranas ng kolehiyo. Sabi nga ng mama ko, tuwing kinakwento niya yung story namin nun, ipinanganak daw ako kung kailan apang-dapa silang dalawa. I was conceived and born when they were at their lowest of their lives. As in, walang-wala. Ang ginawa ng tatay ko, kakapanganak pa lang sa akin noon, pinagpapawisan ng beauty natin. Okay lang, gagamit na tayo ng kanya. Sabi ng nanay ko noon, kakapanganak pa lang sa akin. Ang papa ko, nakipagsapalaran sa Manila, iniwan niya muna kami. Nagtrabaho sa construction worker upang maitaguyod kami. Pero syempre, yung papa ko, gusto niya, buo pa din ang pamilya, kaya when I was 8 or 9 months old, they brought us to Maynila. Nangupahan kami doon. Alam niyo ba yung kwarto? Sobrang liit. Sabi nga nila, dati daw yung kulungan ng baboy. Doon kami tumira. Doon ako lumaki. Alam niyo, hindi ko pa alam kung gaano kahirap ang buhay noon dahil baby pa lamang ako. Pero tuwing kinukwento nila, parang naiiyak ako dahil may kwento na ospital ako. Halos hindi nila ako mailabas ng ospital dahil kulang sila ng 700 pesos para ipagbayad sa ospital. Imagine, 700 pesos. Hindi mo maibayad para mailabas ng anak mo sa ospital. Actually, ba kayo naiiyak ako kapag naaalala ko yun. Pero alam nyo, then later on, nagkaroon ako ng dalawang kapatid, si Junjilin at si Donna, na proud alumni din ng ating paaralan. Mahirap. Alam ko mahirap yung buhay, pero unti-unti napapagtagumpayan dahil sama-sama ang pamilya. Hanggang sa, eto na, mag-a-abroad na daw si Papa. Kailangan na daw bumalik ng Quezon para may kasama ka na habang nasa abroad si Papa. Sa tingin ko, kung may anak ba dito na pag sinabing mag-a-abroad ang magulang ko, magiging masaya ba kayo? Hindi po. Walang anak at walang magulang ang gusto mahiwalay sa anak nila o sa parents nila.
So, umuwi kami dito, but, blessing in disguise, hindi po natuloy mag-abroad yung papa ko. Hindi ko alam kung nag-apply ba talaga sila o hindi. Hindi po natuloy. Buti na lang, blessing in disguise, dahil lumaki kaming magkakasama ang buong pamilya. Hanggang sa nagsumikap po ang papa ko sa construction worker, sa pagiging isang construction worker, nag-level up, naging foreman, tapos nag-level up, naging contractor. Ang nanay ko naman, ang dami nga rin ng racket, na alam ko, nag-aabon siya nun, may tupperware pa, nagtinda ng ice candy, nagtinda ng yelo, nagtitinda rin siya ng mga RTW galing ng Divisoria. Nagtatahi pa kami ng mga kortina at binibenta din. Kasama ako sa pagtatahi. Ganon silang dalawa, nagtutulungan sila para mairaos nila kaming mga magkakapatid. Samantalang ako, dahil business-minded yung parents ko, nakita ko paano yung diskarte. Kaya grade 2 pa lamang ako, nainganyo na ako magtinda sa classroom. O, ito, may idea na. Para hindi kayo lagi hingi ng baon kay mama at kay papa. High school, pwede kayong magtinda. Alam niyo ba, nagsimula ako sa Choco Joy, Brutus, Stickmo, gumagawa ng mga accessories, graduation cup, nagpa-type, kahit ano mga racket, basta alam kong kaya mong gawin. Para kahit paano, hindi na ako hihingi ng baon sa mama at papa ko. At tuwing summer, grade 6, sinubukan ko magtinda ng halo-halo at ng hotcake. Kung alam niyo pa yung hotcake, hindi na din siguro. Talagang ang tagal ko na yata talaga sa mundong to. Napakabata ng aking audience. Ganon umiikot ang aming buhay hanggang sa nakapagtapos ng high school, kaming magkakapatid. At alam mo, nung nagtapos ng high school, sabi ko, wait, gusto ko, hindi na ako sa Quezon mag-aaral. Level up. Talagang taas na pangarap ko. Gusto ko po, UP Diliman. Ganun ang aking pangarap. Eh, hindi ko naman po alam na sobrang hirap pala ng entrance exam sa UP. Ang ending, hindi po ako nakapasa sa UP Diliman. Hanggang sa, may plano si Lord. Sabi nga, napunta ako sa PNU or ang Philippine Normal University. Kaya kung may mga gustong maguro dito, dahil wala akong idea noon ko ng PNU, sabi lang nila, ito daw ang pinaka-the best na university kung gusto mong maging guro. Which is true. Hanggang sa, napadpad po ako sa Maynila. Imagine, bagong graduate ng high school, walang kamag-anak sa Maynila, nakipagsapalaran, lakas ng loob, at tiwala sa sarili. Tumira po ako sa dormitory ng university namin. At ang tatay ko noon sa Cavite, may pakonti-konting trabaho sa construction worker, pero unti-unti siyang humina ulit. Alam niyo po, blessing in disguise ulit. Natanggap agad ako sa 2 scholarship program ng university. Dahil daw, kapag graduate ka with honor ng high school, automatic 50% yung tuition mo sagot nila. Tapos, dahil mataas yung score sa entrance exam, automatic pasok din sa scholarship nila. E sabi ko, may mga ganito pala programa. Kaya sana, itong mga grade 6 natin, mga bata, I hope your ears are still with me. Yes? Grade 6, yes? Yan. Namiss ko tuloy yung magturo ng mga estudyante. Ito, kasi nung grade 6 ako, hindi ko ito alam. Maraming scholarship programs ang pwedeng tumulong sa inyo. Huwag niyong isipin na ang scholarship program ay pangmatalino lamang. Dahil napakaraming scholarship program na tumutulong sa mga walang kakayanang mag-aral pero gustong-gusto. Kailangan nyo lang siyang hanapin at kailangan nyo tsagain. Kaya talagang hindi mo masasabing hadlang ang kahirapan o hadlang pero pwede mo mapagtagumpayan dahil marami nang nakagawa. Marami nang marami nang nakatapos at tinuturo na nila sa inyo ngayon kung ano yung pwede ninyong gawin.
magtuloy-tuloy hanggang high school, hanggang college. Yan ang ipapag-pray ko para sa inyo ngayong gabi. At, teka lang, hindi pa tapos. Papahangin na tayo at sobrang banas ko ba yan? Teka lang, 1 minute.